An Abi Hurairah radiyallahu anhu, na iulat sa isang hadith na ang nagulat nito ay ang dakilang sahabi, companion, kasamahan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Abu Hurairah radiyallahu anhu, na kanyang sinabi, narinig ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinasabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Sino mang Muslim na kanyang pagtakpan o ikubli o itago ang kapintasan, kahihiyan ng kanyang kapatid, bilang gantimpala sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay tatakpan din sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikukubli din ni Allah subhanahu wa ta'ala, itatago din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kahihiyan, pagkukulang dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. MashaAllah. Al-jaza'u min jinsil amal. Ang gantimpala ay batay sa gawain. Kung ano yung itinanim siya ang aanihin. At mas mainam pa, sabi ng Rasulullah, sino mang itago niya, takpan niya ang kahihiyan o kapintasan ng kanyang kapatid, gagantimpalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mas higit, hindi lang dito sa mundo, maging sa kabilang buhay. Itatago ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ipapaalam, isisiwalat, isa sa publiko ang iyong mga kahihiyan, kasalanan o kapintasan. Subhanallah. Ito yung tatalakay natin sa maiksing oras na ito. Hiraman niyo ako ng inyong pag-unawa, pandinig, nang tayo ay magkaunawaan hinggil sa paksa. May sinabi kasi ang ating mga ulama na 3 uri ng kapintasan na dapat takpan o ikubli. Tandaan nyo 3 uri ng kapintasan na dapat itago, ikubli bilang pangkalahatan. Dahil may detalye. At tumutukoy sa paksa na ito, itong hadith na nabanggit natin, na sabi ng Rasulullah, man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ito yung basis natin, dalil natin. Sabi pa ng Rasulullah sa ibang hadith, la yastur abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yawmal qiyamah. Walang alipin na itago niya ang kahihiyan, kapintasan o kasalanan ng kanyang kapatid na alipin o alipin ng isang alipin dito sa mundo, maliban na lamang na ang gagantimpala sa kanya ni Allah ay itatago, ikukubli din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang kahihiyan sa kabilang buhay. Dahil sa kabilang buhay, matalakay natin ito bahagya, may mga kasalanan na subhanallah, yawmal fadiha, araw yan na isisiwalat ang mga kahihiyan. Nabanggit sa hadith, yung traidor, isisiwalat sa kabilang buhay. Yung mga lumalamon ng mga kayamanan, ng mga ilo, nawalan ng ama, ay makikita natin, subhanallah, yung nakumakain ng riba, isisiwalat doon, makikilala natin yung mga lumalamon ng 5-6, yung mga traidor, nakasulat sa kanilang noo, khain, kaibigan pero traidor. Dinadaya ka sa iyong karapatan, sa iyong trabaho. Lahat yan isisiwalat sa kabilang buhay at makikilala natin sila, subhanallah. Subalit, sa hadith na ito, sabi ng Rasulullah, sino mang pagtakpan niya ang kanyang kapatid, pagtatakpan din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, kailangan natin unawain mabuti ang hadith na ito. Dahil may detalye. Kasi, may mga tao na
May mga kalagayan na hindi applicable dito ang hadith. Yun ang punto. Baka kasi panghawakan ng mga ilang mga taong hayagang gumagawa ng kasalanan, sinasa publiko, at pag sinita, sasabihin, hindi ba ipinag-utos ng Islam na pagtakpan ng kapatid para lamang i-justify ang kanilang mga ginagawang hayagan na kasalanan na katulad ng ginagawa ng ilang mga vlogger, Islamic vlogger na kabataan natin, mga Muslim youth, gabayan nawa sila ni Allah. Nahayagan silang gumagawa ng mga haram, isinasa publiko, sa Facebook, sa TikTok, o sa YouTube, pagsasayaw, na ginagawa pa nilang proud, alam nilang haram, sinisita sila, nagmamatigas sila, nangangatwiran sila, at nagdadahilan pa kunwari na pinapahiya kapag sinisita at ginagawa pa nilang mali. Ang pinipintasan pa, ang inahatulang pa ng mali ay ang mga ulama, pinapalapas pa nilang masama ang mga ulama na silang nagtutuwid. Subhanallah. So, hindi applicable itong hadith. Kasi itong mga mamaya tatalakay natin. Yung mga hayagang na ginagawa ng kasalanan.